Military plane ang gamit ng ilang bansa sa pagsundo sa kanilang mga kababayang naiipit ngayon sa Lebanon. Balak din kaya itong gawin ng Pilipinas sa gitna ng hamon sa pagpapalikas. Alamin sa pagtutok ni JP Soriano. Bakas ang mga uka sa kalsada at mga wasak na gusali sa isang bahagi ng Dayeh sa Southern Lebanon na indikasyon ng pambobomba sa lugar. Kuha ito ng Lebanese na asawa ni Lor, Pilipinong 30 taon nang nakatira roon. Lumikas na raw ang ilan sa mga kababayan niya sa lugar. Diyos ko, nakikita po namin ang bumbang sumasabog. Napakalakas po. Doon po sa lugar namin mismo. Sobrang lakas po hanggang ngayon po. Ngayon po lumipat kami dito sa malayo-layo. Gabi-gabi po. Hindi po ako makatulog. Sa Southern Lebanon, may halos 300 Pilipino roon na nais sumama sa repatriation efforts ng gobyerno ng Pilipinas. Kasama sa kanila si Lor at kanyang 3 anak. Gusto po nilang umuwi silang 3. Gusto po sumama sa akin. Pero ang tatay po nila ayaw pumayag. Nasa Alert Level 3 o Voluntary Repatriation ang estado ng mga Pilipino sa Lebanon. May ilang Pinoy na handa sanang umuwi ng Pilipinas pero ilang araw na raw nakakansela ang mga commercial flights nila dahil sa komplikadong sitwasyon sa mga paliparan sa Lebanon. Ayon sa Undersecretary for Migrant Affairs ng Department of Foreign Affairs, sa susunod na linggo, inaasahang matutuloy na ang repatriation. Starting this coming week, there will be more arriving. They arrive in trickles by commercial flights being arranged for by OWA. Remember, it's a all-of-government approach. Ang ibang mga bansa gaya ng Spain, Greece at Colombia gumagamit na ng military planes para idika sa kanilang mga kababayan mula sa Lebanon. Sabi ng DFA. We're contacting the DND, talking if it's possible, if they could spare a ship, a military ship to patrol the area, maybe because some ASEAN countries are doing that. Not necessarily for Lebanon, pero maybe because of the Houthis, mga gayon. So that as well. But military plane, no, wala pa tayong balak for that. Gayunman, karamihan sa tinatayang 11,000 Pilipinong nagtatrabaho o may pamilya na sa Lebanon, nais manatili muna roon ayon sa DFA. There's another camp of OFWs who don't want the alert level 4 to be raised because that would eventually mean hindi na sila makakabalik sa Lebanon pag nagpa-repatriate sila. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. At sa darating na eleksyon, paano kaya makakaslay sa resulta ng botohan at tadhana ng bansa ang boto ng mga Gen Z? Yan ang tinutukan ni Nico Wahe. Sa mahigit 65 million registered voters noong eleksyon 2022, mahigit 13 million o 19% ang bahagi ng Generation Z o Gen Z o yung mga pinanganak mula 1997 hanggang 2004. Bata yan sa datos na nakalap ng GMA News Research. Ayon sa isang political analyst, ang bilang na yan malamang na madadagdagan pa sa 2025 midterm elections. Lalo't may first-time voters gaya ni Raven at Annie. Excited din naman na i-exercise yung isa sa mga democratic rights natin bilang isang Pilipino. Ako din, syempre, excited na bumoto. Ano kaya magiging impact nito pagdating ng eleksyon 2025? Paparami ang bilang ng mga Gen Z voters. Napakahalaga ng papel at bilang ng mga Gen Z voters. So that will be game-changing. Ito yung magiging pwedeng magbago ng political landscape natin. Kung saan daw papunta ang boto ng mga Gen Z, posibleng doon din papunta ang kinabukasan ng bansa. Ang maganda raw sa mga Gen Z, alam nila kung sino ang dapat piliin. Ang Gen Z voters ay ang tinatawag na the digital generation. Sila mismo hindi lang tagatanggap ng information. Sila mismo pwedeng maging actors mismo and shapers ng mga pamamaraan na teknolohiya, yung information na pwedeng dalhin through digital technology. Sila rin yung educators mismo ng iba pang age level voters. Aware raw ang mga nakausap naming Gen Z sa kanilang posibleng maging papel sa eleksyon. Paano nga ba pumili ng isang iboboto na sa darating na 2025 elections? Una, syempre, bilang kabataan na syempre may characteristics na mag-isip ng critical din. Hindi nila dadalhin yung personal interest nila sa pagtakbo at hindi pera ang
ang habol at hindi power ang habol sa mismo posisyon. Si Christian uuwi raw ng Cebu sa eleksyon para makaboto. Talagang ni-research ko po, finact-check ko po, at kung ano ang mabibigay nila at ano po yung mako-contribute po nila sa bansa natin, na mapapabuti ba nila, mabibigyan ba yung mamamayan natin ng tamang trato or tamang asikaso po. Kahit nga raw sa Kamara, 1/3 nito ay nabibilang sa mga bago at batang mambabatas. That's also a significant development kasi iba ang kaisipan ng mga bata kesa dun sa mga traditional na politiko. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Sumabog sa isang regional airport sa Japan ang isang bomba ng Amerika noon pang World War II. Malaking uka ang nilikha ng pagsabog sa taxiway ng Miyazaki Airport. Walang nasaktan at hindi natamaan ang isang eroplanong nagtataksi roon. Pero 70 flight din ang nakansela. Ilang vintage bomb na rin ang dating nakita sa paliparan na ginamit ng airbase ng Japan noong World War II. Kaya iniutos ang Japanese Transport Ministry na suyurin ang ilang mga airport na naging wartime military facility noon kung may mga hindi pa sumasabog na bomba. Naglabas si Pasig City Mayor Vico Soto ng mga patunay umano sa koneksyon ng umatras na partner ng Miro Systems at isang kumpanyang konektado raw sa isang tatakbo rin sa pagka-mayor ng Pasig. Itinanggihan ng may-ari ng kumpanya. Nakatutok si Jonathan Andal. Matapos maghain ng kanyang kandidatura, naglabas ng dokumento si Pasig Mayor Vico Soto na patunay raw na ang umatras na Filipino partner ng Miro Systems na St. Timothy Construction Corporation ay konektado sa St. Gerard Construction. May-ari naman ng makakalaban ni Soto sa pagkaalkalde ng Pasig. Nadiskubre raw ni Soto na ang dating marketing director ng St. Gerard ay ang presidente ng St. Timothy na si Miguel Huntura. Ayon po sa kanyang Facebook profile, bago niya dinilit, siya po ay empleyado ng St. Gerard Construction. In fact, he is a marketing director of St. Gerard. Batay raw sa nakuha niyang General Information Sheet ng St. Timothy sa Securities and Exchange Commission, address ng St. Gerard ang idineklarang address ng presidente ng St. Timothy na may hawak sa 85% ng shares ng kumpanya. Pero itinanggihan ni Pacifico Discaya II, may-ari ng St. Gerard, ang misis niyang si Sara Discaya ang maaaring makalaban ni Soto sa eleksyon. Sabi ni Pacifico, hindi naging empleyado si Huntura ng St. Gerard at ngayon daw wala silang ugnayan rito. Pero nakausap niya raw ito kamakailan at sinabing kaya ito umatras sa kontrata para sa eleksyon ay dahil daw sa pangungulit ni Soto sa COMELEC. For the purpose of delicadeza, nung mabalitaan ng St. Timothy na madalas sumusulat si Mayor Vico sa COMELEC, mas minabuti na niyang i-withdraw lang ang kanyang pag-joint venture sa COMELEC for the purpose of kasi naniniwala siya kay Ate Sara. Hindi ko alam kung saan nanggagaling po yung ganyang klase ng kasinungalingan at yung fraud po na yan ay wala namang po katotohanan. Sabi ni Discaya, nahaharas na sila sa 6 na reklamong isinampa ng LGU kaugnay sa occupancy at business permit ng mga negosyo nila. Kahit pa nagsusumite naman daw sila ng mga requirement. Ayon kay Pacifico, sa Lunes maghahain ng COC bilang mayor ng Pasig ang misis na si Sara, kasama ang running mate na si Iyo Bernardo at kanilang mga konsehal. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Sa susunod na buwan na ipalalabas ang inaabangang movie sequel na Alden Richards at Catherine Bernardo. At nasa Santa Rosa, Laguna ngayon ang dalawa para sa launch ng official poster ng kanilang pelikula. At nakatutok doon live, Aubrey Caramte. Aubrey. Hello, Ivan! Hello, mga kapuso! Hello again! Tour has officially kicked off dito sa Nuvali, Santa Rosa, Laguna. At dito sa likod ko, dyan sa labas, marami nang nag-aabang ng official movie poster launch ng Kathleen movie na Hello, Love Again. Pero bago ang poster reveal, kasama ko nandito ngayon ang mga bida ng pelikula, Alden Richards and Catherine Bernardo! Hi, good evening! Hello again, Ethan. Hello again, Joy or Marie. Joy is gone. Joy is Sabi gone. nga ng shirt ko. Ay, hindi pala. Wala ako. Joy lang. Joy is gone. At
Alden and Catherine, how excited are you for the movie poster? Nakita nyo na ba at gaano kayo ka-excited i-share ang poster sa ating mga kapuso? Yes, kasi this is our first official mall show Yeah. for the film. So parang ngayon namin nararamdaman na it's really happening and we're very excited na makita na ng mga kapuso at kapamilya natin yung poster natin. So this is happening now, anytime soon. So yan, excited kaming dalawa ni Kath. Yeah, today is very special because kick-off nga for the promo of Hello Love Again. This is our first ever mall show. Sa marami pang mga susunod, out of the many more. But yeah, we're all here. Grabe, ang daming tao ngayon on a Saturday kahit medyo malayo. We're very excited to see them and of course to reveal the official poster. Sa mga naghihintay, ilang minuto na lang, di ba? Makikita na natin ang official poster ng Hello Love Again. At back muna sa dyan sa studio, Ivan. Hello, love, thank you. Aubrey Carampel. Blackjacks, are you ready for the best? Cause 2NE1 has officially come back home. Nag-kick off kahapon ang kanilang most awaited reunion concert, starting off with Seoul, South Korea. As intense as fire ang performances ng kanilang hit songs, gaya ng I Don't Care, Ugly at Go Away. Ramdam sa venue ang pagkamiss ng fans ng Lonely No More. Dumalo rin ang mga Korean celebrity at nag-share ng kanilang concert snaps online. Tiyak namang inaabangan na ng Philo Blackjacks ang Manila leg ng Welcome Back Asia Tour ng grupo next month. From one concert to another, this day can't get any happier dahil ilang sandali na lang magsisimula na ang Manila Silver Star Show ni film pop star Olivia Rodrigo. Di maitago ang excitement ng Levies na maaga pa lang ay dumating na sa venue. Pero bago yan, ilang fans ang mapalad na naka-interact at naka-selfie si Olivia habang namamasyal sa Maynila. Tulad ni Steven na inakalang normal day at work lang. Pero biglang na-meet niya si Olivia na game ring nakipag-picture sa kanila. From Slim Shady to Granddaddy, ibinahagi ng rap icon na si Eminem sa music video ng kanta niyang Temporary na pregnant ang kanyang anak na si Hailey Jade with her first baby. Highlight sa video ang pagbigay niya kay Eminem ng jersey na may nakasulat na Grandpa kasama ang sonogram. Aubrey Carampel, updated to Showbiz Happenings. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.